Samantala, iba't ibang mga sektor mula naman po sa iba't ibang bansa nakibahagi sa Peace Summit na isinagawa sa South Korea kamakailan. Ang detalye ng balita mula kay Beth Katsin. Ipinagdiwang ang ika-isang taong anibersaryo ng World Alliance of Religions Peace Summit na ginanap sa South. Ang 3 araw na peace event na inorganisa ng HWPL sa pangunguna ni Man Hee-lee at Nam Hee-kim ay dinaluhan ng iba't ibang sektor tulad ng mga lider ng iba't ibang bansa, law experts, religious leaders, sektor ng kababaihan at kabataan. Ang WARP Summit na ginanap noong isang taon ay bumalangkas sa pagkakaroon ng international law para matigil na ang digmaan at upang magkaroon na ng pandaigdigang kapayapaan. Ngayong taon, sa tulong ng mga eksperto ay inaayos na ang itinutulak na batas o iminumungkahing international convention na dadalhin sa United Nations. Sa ikalawang araw ng peace event, nagkaroon ng peace sessions ang mga kababaihan at kabataan. Sa nasabing komperensya, naglabas ng pahayag ang sektor ng kababaihan na humihikayat na ipatupad na ang international law on the cessation of war and achievement of world peace. The role of women is very important. We really need women empowerment because you see, in the different parts of the world, there are plenty of women. Women are no longer just the plain housewives, housekeepers, but they are part of leadership, a leadership that we need today for change, for peace. Nagkaroon din ng media forum at matapos nito idinaos naman ang isang pagpupulong na pinangunahan ng mga eksperto sa paggawa ng batas. Dito muling pinag-aralan ang sinusulong ng International Law on the Cessation of War and Achievement of World Peace. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Katsin.